Naniniwala na ba kayo na ang SB19 ay laging kauna-unahan? Yes, kauna-unahan sa Billboard, kauna-unahan sa Lollapalooza, at marami pa nga pong kauna-unahan. And this Canva endorser or endorsement, alam niyo po ba na sa 13 years ng Canva ay hindi po nila naisip na kumuha ng celebrity endorser? Yes, dahil ang Canva po ay sikat kahit wala naman pong celebrity endorser. Kaya siguro hindi nila naisip na kumuha pa. Magagastos nga lang naman. Pero bakit kinuha nila ang P-Pop Kings? Sa tindi ng dami na ng pera ng Canva dahil 13 years na silang nag-ooperate at halos sa buong mundo ay sila ang ginagamit na app at talaga namang napaka-useful, siguradong kayang-kaya nilang kumuha ng mas malalaking endorser lalong-lalo na nga sila po ay ginagamit sa buong mundo. Pero SB19 ang kanilang napiling kunin bilang kauna-unahang endorser. Wow! Narito po ang naging post ng Signal kung saan ipinaliwanag nila or ng CETV Philippines. SB19 is Canva's first ever celebrity endorser, a 42 billion platform with 260 million users that never had one in 13 years, and Canva is literally the tool CETV uses for every art card. Biruin nyo, 42 dollar billion platform? Grabe. 13 years na umiiral ang Canva nang walang celebrity endorser. Ibig sabihin, hindi naman kailangan ng Canva ng celebrity para lumaki. Kaya kung ngayon lang sila kumuha, malamang may specific reason kung bakit gusto nilang gumawa ng mas malaking cultural impact. Bagay ang SB19 sa Canva. Canva is about creativity, self-expression, collaboration, at making ideas visible. Samantalang ang SB19 mismo ay produkto ng Filipino creativity at self-expression. Hindi lang sila sikat, may authentic connection sa creativity community. May Filipino angle na hindi dapat i-underestimate. Canva co-founder and CEO Melanie Perkins has Filipino heritage, kaya may interesting cultural connection din ito. Fans have also been pointing that out in discussions around the collaboration. Mas malaking signal ito para sa P-Pop kapag isang global tech creative platform na ganito kalaki ang pumili ng Filipino music group bilang kauna-unahang celebrity endorser nito. Parang sinasabi nitong hindi lang local market ang nakikita namin sa kanila. At may pattern din sa 2026. SB19 has been taking on partnerships beyond traditional entertainment endorsements, from Watsons to the Department of Tourism, habang lumalawak din ang international activities nila. Kaya ang take ko, hindi ito simpleng may bagong endorsement ng SB19. Mas magandang tignan ito bilang validation ng crossover power nila, mula music papunta sa technology, creativity, lifestyle, tourism, at eventually international brands. At honestly, mas nakakabilib na Canva ang unang gumawa nito pagkatapos ng 13 taon kaysa kung regular na brand lang ang kumuha sa kanila. Ibig sabihin, may bago silang gustong subukan at pinili nilang si SB19 ang mukha ng eksperimentong iyon. Well, kayo naman mga 18, ano masisihin nyo about dito? Tama ba ang pakiwari ng expert na ito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.